Samantalang problema sa kuryente ang posibleng sanhi ng sunog kanina umaga sa Sampaloc, Maynila. At kung kailan naman kabi-kabila ang sunog, problema ang mga fire hydrant na kung hindi na luma ay sadyang sinira. Saksi si Cara David. Ganito kalakas na lagablab ng apoy ang sinuong ng mga bumbero sa Blumentritt Extension sa Sampaloc, Maynila. Mula sa kisame ng ikalawang palapag ng isang bahay, kumalat ito sa siyam na iba pa. Tumungtong na sa bubungan ng ilang bumbero para maapula ang sunog. Sa trabaho ko, nasunog yung bahay ko, hindi ko alam. Nagwawalis ako, hindi ko alam. Hindi nga namin alam kung paano nangyari. Lumalabas ang dalawang katulaw. Ba't lumalabas kayo? Kasi nasusunod yung bahay namin. 20 pamilya ang nawalan ng tirahan, kanya-kanya silang salba ng mga gamit na inihilera sa tabing kalsada. Tinatayang 1.2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Doon tayo nakapokus sa ating investigation doon sa ceiling. Electrical related yung cause of fire dito. Ang mga nasunugan naman kahapon sa Parola Compound sa Tondo, sa tabing kalsada nagtayo ng mga barong-barong gamit ang ilang naisalbang yero, bakal at kahoy. Ayaw na raw nilang makipagsiksikan pa sa 4 na evacuation centers. Umabot na kasi sa 2,800 pamilya ang nasa mga ito. Dahil may isa pang hiwalay na sunog na naganap sa Parola Compound nitong Lunes. Kabilang sa mga naging problema noon ang kawalan ng malapit na fire hydrant para pagkunan ng tubig. Sa pangkalahatan, marami rin daw fire hydrant na kung hindi sobrang luma ay sadyang sinira para iligal na kunan ng tubig o ibenta ang bakal. Tulad na lang ng isang ito na wala ng takip. Ang ibang mga fire hydrants ay nagde-deteriorate na because of wear and tear. Yung iba naman po ay because of pilferage. May mga ninanakaw ng mga takip ng ating mga hydrants. Ang iba naman ay natatabunan ng mga basura. Ilan sa mga fire hydrant inilagay na sa ilalim ng lupa para hindi manakaw ang bakal o masira. Hindi na, may mga special features na hindi alam ng mga civilian paano i-open. Pero may mga underground fire hydrant pa rin na hindi pinatawad. Andito ako ngayon sa Alfonso Mendoza Street dito sa Santa Cruz, Maynila. May isa pa ditong fire hydrant at tulad dun sa nakita natin kanina, underground din ito. Tingnan natin kung meron siyang tubig kasi di tulad dun sa kanina nating in-inspection, parang tuyong-tuyo itong fire hydrant na ito. Wala talagang tubig doon pa lang sa ibabaw. Ano, sir? Wala po talaga. Ano po? Hindi po talaga functional kasi walang lumalabas. Walang lumalabas na tubig. Dapat ba may lumalabas na? Dapat po sa ganyang piit may lumalabas na po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nasira o sadyang sinira ang tubong nagsusupply ng tubig sa fire hydrant. Bagay na bawal ayon sa batas at may multang hanggang 25,000 piso o 6 na buwang pagkakakulong. May batas man, 2,000 sa 15,000 fire hydrant sa Pilipinas ang hindi gumagana. Mahigit 100 naman ang under repair. Maynilad at Manila Water ang namamahala sa mga fire hydrant sa Metro Manila. Wala pang tugon ng Maynilad pero ang Manila Water aminadong may mga lugar talagang wala o malayo ang fire hydrant. Karaniwan ng mga fire hydrants naman natin talaga nakalabas. No? Nilalagay ito 250 to about 300 meters ang interval. Sa mga sadyang naninira ng mga fire hydrant, may paalala ang Bureau of Fire Protection. Huwag sirain ang maaaring sumagip sa inyong bahay at ari-arian. Ang fire hydrant ay kumbaga lifeblood ng BFP. Kasi dyan tayo kukuha ng tubig na pang-apula ng sunog. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.